Okay, let's talk about tires. Kung paano magbasa ng tire code, kung ano-ano yung nakalagay dito sa gulong, para may onting idea lang tayo. Siyempre, hindi ko naman alam lahat ng nakalagay dito. Kung ano lang yung nalalaman ko na pwede kong i-share. So, itong sasakyan na to, makikita nyo, siyempre ito yung parang brand name niya or pangalan ng gulong. Yan, Geolandar, and yung code niya. Tapos may kung saan ginawa, made in the Philippines. Ito naman yung pinaka brand niya talaga is Yokohama or yung company name. And may codes dito. Yan, hindi ko na gaano alam to. Then may kita nyo ito, radial tubeless. So may gulong kasi na radial, may gulong din na nylon. So radial, ibig sabihin yung structure ng gulong is radial, much more for comfort riding. Yung nylon kasi mas matibay siya sa cuts sa sidewall, pero much more ginagamit siya for off-roads. So radial kadalasan sa mga ginagamit nating sasakyan sa road, for roads. Then makikita nyo dito is ito 9060. So ito ay load rating, yung 96, and ito yung speed rating, yung T. In this case, sa gulong na to, may chart naman to pwede nyo i-check sa Google. Itong 96 is about 710 kg per tire to. So 4 yung gulong ko, around 2.8 kg, 2.8 tons or 2,800 kg yung kaya kong buhatin. Then itong speed rating, I think this is about 100 kph, 190 kph or so. But in this case, yung sasakyan naman, may speed limit ako na, or top speed ko is 130 kph lang. So wala namang kaso. Then makikita nyo dito, syempre ito yung kadalasan pag bibili ka ng gulong. Ito naman yung hahanapin mo. Ito yung size. Ito yung lapad, 205 mm. Then ito naman is yung aspect ratio. Parang height i-divide mo sa kapal ng gulong mo. So ito yung lalabas, 70%. Ibig sabihin, yung kapal ng gulong ko is 70, or yung height is 70% ng kapal or yung lapad ng gulong ko. Ito yung 70. Ito namang R, ibig sabihin radial yan. Then itong 15 inches yung rim size ko. Ayun. Then ito something sa about plant code and manufacturer code. Ito rin, plant code, manufacturing code. Ito yun. Pero ito yung importante din dyan, na need nyo malaman kung paano binabasa. Ito yung manufacturing date, kung kailan siya ginawa. Itong first 2 digits na to, ito yung week, kung pang ilang week siya sa isang taon. 47th week siya in a year, sa isang taon na yun ginawa. Then ito yung year, 2023. This 2023. So that's the important part na kailangan nyo lang malaman kapag titingin ng gulong. Kasi kadalasan yung gulong is about 6 years or so, 5-6 years. Medyo na-expired na siya, expiration. Then kapag lumalapit na siya dun sa 6-year mark yung gulong nyo, kung kailan siya manufacture, ibig sabihin expired siya. Then syempre kung di naman ganun ginagamit, i-check nyo lang kung gato na yung gulong nyo.
kung wala naman pang malit. So ayun lang. Thanks.